Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya, mga kapanalig. Maasa po ako na bawat isa sa inyo sa Panginoon ay nasa mabuting kalagayan. Kasama po ng inyong pamilya, sa inyong bahay. Sa mga may sakit, magsiyasa po kayo sa Panginoon. Ang Panginoon ang ating kagalingan. Tayo po ay nakaharap ngayon sa tinatawag na pagsubok. Ito po halos buong mundo. Marami nagtatanong, ito bang nangyayari sa atin? Ano ba ibig sabihin nito? Ito ba'y katapusan ng mundo? Bakit nangyayari ito sa tao? At nangyayari ito sa atin? Ano ang kadahilanan? Lahat po na yan ay may kasagutan sa salita po ng Diyos. Alam nyo, kung iisipin natin sa totoo lang, mas mapalad po tayo. Kasi nandito tayo sa lugar kung saan itinalaga ng Diyos. Itinakda ng Panginoon yung lugar na kung saan ka ipanghanganak. Kung saan ka titira. Yun po ang sabi sa aklat ng Gawa 17:26 patuloy. So ang Diyos ang may gasto kung saan ka nasa kalagayan. Kasi hindi natin alam yung panahon niya. Paano kung tayo nakatira dun sa bansa na maluwag? Naisip ba natin yan? Di marahil siguro lipol na tayo ngayon. Dahil grabe ang lipol ng bansa na yun. Pero salamat na lamang sa Diyos. Bakit? Narito tayo sa Pilipinas. Bakit? Hindi tayo inalaw ni Lord na maluwag ang bansa natin. Pinahintulot niya tayo gipitin. Pinahintulot niya mga bagay nito upang tayo iligtas ng Diyos. Sana po ay nare-realize po natin yung kahalagahan natin sa Diyos. Tanggapin natin kung ano yung naririyan. Kita nyo naman yung mga pinapamahagi. Sa ibang lugar, marami. Sa ibang lugar, kaunti. Kung i-allow ni Lord na matapat ka dun sa kaunti, may layon din nandun ng Diyos. So, pasalamatan natin ng Diyos sa ganung bagay. Magpuri tayo sa Diyos sa biyayang tinanggap natin. Kasi sabi ng Panginoon, tayo'y pinagdamdam ng gutom. Ang Israel po kasi sa aklat ng Deuteronomy chapter 8, pinagdamdam ng Diyos ng gutom yung Israel. Bakit? Upang maalaman daw ang wika na ang tao ay hindi mabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya ang buhay po natin hindi lang sa pagkain. Inaalaw ni Lord na magutom tayo. Inaalaw ng Diyos na dumanas tayo ng mga ganitong pagsubok. Kasi gustong malaman ng Panginoon na kanino ba ang tiwala mo? Pupurihin mo pa ba ang Diyos sa panahon na ikaw ay gutom? Baka kaya ka lang nagpupuri sa Diyos dahil busog ka. Paano kung dumaranas ka na ganyang napapanganib ang buhay mo? At dapat po nating isipin mga kapatid, hindi lang tayo nasa panganib. Mas marami pang nasa kahirapan ng buhay na dinaranas ngayon. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Salit na tayo umangal, tiisin lang natin ang tiisin. At tayo naman ay binibigyan ng Diyos ng kalakasan. Malaki ang kalamangan natin kasi tayo po ay anak ng Diyos. Sila ay walang Diyos. Anytime mamatay sila, takot sila sa kamatayan. Pero tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay binigyan ng Diyos ng lakas. Tinubos tayo ni Kristo sa takot sa kamatayan. Yan po'y malinaw sa Hebreo 2:9 hanggang 15. Ang tao'y balot ng takot. Bakit? Kasi iniisip nila, anytime pwede silang mamatay. At hindi nila alam anong mangyayari sa kanila pag sila mamatay. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, alam natin kung saan tayo tutungo. Alam natin na tayo may kasiguruhan. Kaya hindi tayo dapat matakot. Bakit? May malakas na nasa atin. Nariyan ang Panginoon kasama natin. Kaya nga po, hindi tayo ang sabi ng Panginoon, alam nyo, para hindi ka matakot. Alam mo, susi, para hindi ka matakot. Ang sakdal po na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Yung po'y malinaw sa aklat ng unang Juan 4:18. Ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Ano ba yung pag-ibig? Alam naman natin. Pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya kapag ikaw alam mong nasusunod mo ang utos ng Diyos, wala kang dapat ikatakot sa coronavirus. Ang dapat mong katakutan ay ang may kakayanang pumatay ng katawan at ng espiritu. Yan ang mahalaga na ating maunawaan. Kaya sa bagay na ito ay
palayasin natin takot ng ating pagsunod sa utos ng Diyos. Ano utos ng Diyos sa atin? Sa lahat ng bagay, tayo'y magpasalamat. Yun ang utos eh. Na-realize ba natin? Ang hirap mamalengke. Grabe. Ang hirap pumunta ko saan-saan. Ngayon mo naisip yung sarap ng ikaw pala'y malayang nakakikilos. Ang isang bagay po kasi hindi na-realize ng tao kapag nandyan. Katulad ng kuryente, ilaw. Kailan mo na-realize na mahalaga yung kuryente? Pag nawala, maisip mo, pag lagi meron, okay lang. Pag biglang nag-brownout, ay, ang halaga pala ng kuryente. Ganon din po ang pinararana sa atin ng Diyos. Ang isang tao, mahalaga sa'yo, kailan? Pag nawala. Pero pag nandyan, ang isang tao, isang magulang, parang baliwala lang sa atin. Pero ngayon, pag nawala, nung nandyan, hindi mo nakikita. Nung nakikita mo, hindi mo nakikita. Nung hindi mo na nakikita, at saka mo nakita. See? Kaya po, tayo'y inaatasan ng Diyos na maging mapagpahalaga sa bawat bagay. Maging mapagbulay-bulay tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Kaya po mga kapatid, dito po ay ating malalaman at makikilala anong kadahilanan kung bakit ipinahintulot ng Diyos na mag-lockdown. Unang-una, salamat sa Diyos kasi meron kang gustong puntahan kamag-anak na dati mong pwede mo naman puntahan pero hindi mo nagagawa. Ngayong wala kang pagkakataon gusto mo gawin. Pero wala kang pagkakataon. Pero nung panahon na may pagkakataon ka, hindi mo nagagawa. So maiisip po natin ang kahalagahan na dapat pala habang malaya mong nagagawa ang isang bagay, gawin mo na. Kasi darating yung panahon na kahit gusto mo palang gawin, katulad ngayon, gusto mong dalawin ang kapatid mo o kamag-anak mo, hindi pwedeng magawa. So sa panahon na pwedeng magawa, doon natin gawin. Doon natin gawin habang may pagkakataong gawin. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi ang inyong mga pamilya kasama po ninyo. Kasi alam niyo po ba, hindi lahat ng pamilya ay nagkasama ngayong lockdown. Ang iba'y inabutan ng lockdown sa ibang lugar, pero ako'y umaasa na kasama ninyo ang inyong pamilya. Yun ay isang bagay na dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. At ito pa, mga kapatid, sa pamagitan ng lockdown na ito, tinuturuan din tayo ng Diyos na magdisiplina ng ating sarili. Kung paano natin ingatan ang ating sarili, kung paano tayo dapat makitungo sa tao. Yung pagtitiis na tinuturo ng lockdown na dapat ay social distancing, o pag-ayos ng pila na hindi matutunan ng mga tao. And yet ngayon, no choice sila kundi sumunod sa batas. Yan ay pinahihintulot ng Diyos para maturuan natin masupil ang ating mga sarili. At sa lockdown na ito, hindi inilak ng Diyos ang kakayanan ng tao. Pinatutunayan lang ng Diyos na kahit matalino ka, doktor ka, makapangyarihan ka, ay walang magagawa laban sa virus. Kasi kung normal lang na ang virus na yan napakadaling patay na antibiotic, ay hindi mo mapupuri ang Diyos. Hindi sa Diyos, hindi ka aasa sa Diyos. Kasi anytime, napakadaling patayin. Kaya inalaw ng Lord na ang salot na ito naging kamangha-mangha ayon na sa salita ng Diyos. At malaki at malaon na salot ay upang matuon ang ating isip, hindi sa salot, hindi sa doktor, hindi sa lakas ng tao, kundi ang ating pag-asa ay matuon sa Diyos. Kasi hindi natutuon sa Diyos Matagal na panahon na hindi ang Diyos napupuri. Pag nagkakasakit na gumagaling, kay Doc napupunta ang papuri, sa antibiotic, sa pera. Kaya inalaw ng Diyos mangyari ito. May gusto siyang ialaw sa atin. May gusto ang Diyos na maisip natin na pagdating pala sa huli, ang sabi nga ng ibang bansa, nagawa na namin lahat ng paraan, lahat ng solusyon ay ginawa na, at ngayon sila'y pinapatay ng hindi nakikitang virus. Iyon ang gustong mangyari ng Diyos Natingnan natin ang Diyos bago pa man anumang bagay. Kaya nga sabi ng Panginoon, fix your eyes to Jesus. Kaya po, inalaw ni Lord John, sinabi na sa salita ng Diyos na hindi babalik sa Diyos ang salita niya hanggang hindi nagaganap yung layon.
may layon eh. May layon yung virus. Bakit binigay? Inubos ng Diyos ang kakainan ng tao upang dumating yung panahon nang hanapin natin takbuhan ay yung Panginoon na may kakayanan sa lahat ng bagay at may kakayanan tumalo sa mga bagay na hindi nakikita. Hari nawa po tayo nakakakita ng pag-asa ngayon sa Diyos. Ngunit hindi pa uling lahat. Ang Panginoon ay mabuti at sa kabutihan ng Diyos kaya po tayo buhay. At gaya ng salita ng Diyos mula sa sinisikatan ng araw ay luluwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Huwag nawa ipahintulot ng Diyos at naniniwala akong hindi ipahintulot ng Diyos na lipulin kasama ng masasama ang kanyang mga banal. Katulad ng sinabi ni Abraham. Kaya naniniwala at umasa tayo sa Diyos. Gamitin tayo ng Diyos na maging tagapagpalakas sa mga nanghihina. Maging tagapagbusog sa mga nagugutom. At kapag ganyan ang laman ng puso mo na gusto mo makapagpalakas sa nanghihina, ikaw ay palalakasin ng Diyos. At kapag ikaw ay nagbibigay ng kabusugan sa gutom, ikaw ay bubusugin ng Diyos. Kaya sa ating pong lahat, mga kapatid ko kay Kristo, ako'y nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat sa Diyos sa mga tao na sa panahon ngayon ng krisis ay binubuwis ang kanilang buhay para sa kapwa. Sapagkat yan ang ginawa ng Panginoon Kristo na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya sa mga frontliner, sa mga doktor, na ibinubuwis niyo ang buhay niyo para sa sambayang Pilipino at sa buong mundo. Dalangin ko sa Diyos ang inyong mga pamilya ay ingatan ng Diyos at dalangin ko sa Diyos sa mga nagbuwis ng kanilang buhay, palitan ng Diyos ng buhay sa kabilang buhay na tunay na buhay sa makatuwid bagay ang buhay na walang hanggan. Kahit sa inyo pong lahat, umasa tayo sa Diyos at wala na talaga tayo ibang tatakbo ang kundi ang Panginoon. Sa ating pagpapakumbaba, samahan tayo ng Panginoon at pagalingin ng Diyos ang ating lupain, buong mundo, bawat isa. Let's continue to pray na tayo umasa sa salita ng Diyos. Mga kapatid ko, minamahal na sa Panginoon, samantalang tayo may pagkakataon, sigawa tayo sa lahat ng pinagsulat sa aklat ng Galasya. Kabanatang 6 at talata po ay mahalagaan natin ang ating kapwa, mahigit kaysa sa ating sarili. Magsama-sama tayo mabuhay sa pag-ibig, mabuhay sa pananampalataya, at lilipas nito ang lahat ng bagay. At paglipas nito, magsama-sama tayo sumambay at magpupuri sa Diyos. At sa aklat ng Lucas, kabanatang 12, sabi ng Panginoon, 42, paalad ang alipin, datna ng Panginoon, di kayo magkatigilan. Kaya kahit tayo nasa ating mga tahanan, gawin natin yung ating katungkulan bilang mga alipin ng Diyos, bilang ama ng tahanan sa ating mga anak, bilang lolo't lola sa ating mga apo, at bilang anak sa ating mga magulang. Amin natin ang kabutihan ng Diyos at kahalagahan ng bawat isa. At ayon sa salita ng Diyos, may unos, may meron din, may bagay. Hindi laging bagyo, hindi laging malaki ang alon. May panahon ng galing, may panahon. Kaya tayo may magsasa sa Panginoon at sa inyong lahat ng kapatid ko kay Kristo. Kayo pagtibayin ng ating Panginoon at sa lahat mga prayer requests, asa po kayo ng kagalingan sa Diyos at basbasan ng Diyos ang ating buhay at paglilingkod. Be strong in the Lord. Sa panahon na ito, makisimpatya tayo sa nararamdaman ng marami. Mabuhay tayo, nadamahin natin ang ating kapwa. Sapagkat kung ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, ay sa Panginoon. Mga minamahal, tayo po'y makiisa sa munting panalangin na ito para sa nakararami. Ama naming Diyos na nasa langit, sa pangalan po ni Kristo Jesus naming Panginoon, kami dumudulog sa iyo bilang mga tao na nilalang mo
Kami po'y walang magagawa sapagkat ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Katulad ng binanggit na aming Panginoon Kristo, hanggat maaari po, Panginoon, ay lumampas na po ang salot na ito ng pagdurusa bilang panang namamatay. Ngunit katulad ng binanggit niya ay huwag ang aming kalooban ang mangyari, kundi ang kalooban. O Diyos, panghawakan mo po ang iyong bayan. Kahabagan mo po ang mga bansang apektado, lalo na po sa Italy. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan at ang kanilang mga kasalanan. At baguhin mo po ang aming isip at hari naway tumimo sa kanilang mga puso ang layunin mo kung bakit nangyayari ito. Makarating sa kinaukulan ang nais mong iparating. O Diyos, tulungan mo at palakasin ang bawat isa. Ang mga binubuhis ang kanilang buhay para makatulong sa kapwa. Ang mga naipit ng lockdown sa lahat ng panig ng mundo, ang mga apektado. Kahabagan mo ang mga pamilya, ang mga may pinasususong mga anak, ang mga buntis, ang mga matatanda at mga batang maliliit. Kahabagan mo, O Diyos. Bantayan mo at ingatan ang mga pangulo ng mga bansa at ang lahat ng mga frontliner sa kanilang pakikipagbaka. Samahan mo po ang bawat mamamayan at umaasa po kami sa lalong madaling panahon, O Diyos, ng iyong pagpigil at pag-urong ng iyong galit. Salamat po sa bawat mga natutunan po namin. Tulungan mo po kami magampanan namin ang aming mga katungkulan bilang anak ng Diyos at bilang mamamayan sa aming mga kapwa. Salamat po ng marami, O Diyos, sa lahat ng buti mo at pag-iingat mo sa bawat isa at sa mga iingatan mo pa at iniingatan. Aliwin mo ang mga kaluluwa ng mga namatayan. O Diyos, pagalingin mo po ang aming mga bansa at ang aming pananampalataya. Kami umaasa at naghihintay sa pangalan ng Jesus. Siya nawa ang mangyari.